Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia tungkol sa 90s era ng NBA, ang dekada na kung saan nakita natin ang The Dream Team, ang dominance ng mga toro ni Michael Jordan at ang pagiging global ng larong basketball. Umulan ng mga future Hall of Famers ang era na ito. A total of 40 players na bumida sa 90s ang nasa Hall of Fame ngayon. Nagta-transition na mula sa Lakers-Celtics rivalry mula dilaw at berde, magiging pula ang NBA. Winalis ng Bulls ang OG Bad Boys Pistons ni Isaiah Thomas at pinataob ang Showtime Lakers ni Magic. Nagsisimula na ang domination ng Bulls. 90s is Michael Jordan. Sa era na ito, siya naging most popular celebrity in the world, naging gold standard. Kaya nga kasi ng Gatorade commercial na Like Mike, halos lahat gustong maging kagaya niya. 4 sa kanyang 5 MVPs dito nangyari. At syempre, ang 6 na kampyonato at 2 three-peat kasama si Scottie Pippen at Phil Jackson. At ano pa kaya ang nangyari kung hindi siya nagretiro sa gitna ng mga yon? Kung si MJ ang walang dudang best player ng era, ang second spot ay kay Akeem Olajuwon. Pinangunahan niya ang back-to-back championships ng Houston Rockets noong 1994 at 1995. Ilang heated rivalries din ang umusbong sa era na ito mula sa bardagulan ng Bulls at Knicks papunta sa choke sign ni Reggie Miller kay Spike Lee sa MSG sa salpukang Knicks at Pacers. Mas physical kasi ang laro. Ibang-iba sa laro ngayon na maluwag ang court. Mas madaming isolation. Isolation, hindi isolation. Mas madaming isolation plays. Ang liga noon, less ball movement at mas reliant sa stars. Kaya kung ikaw ang star, talagang mahahasa ka sa traffic. Hindi pa talamak ang tres at madaming post-up games. Halos kada laro may makakaharap kang dominant big man, kaya naging sandata talaga ang mid-range. Dito natin nasaksihan ang ilan sa mga best low-post players gaya ni The Dream, Akeem Olajuwon. Nariyan din sina Shaquille O'Neal, David Robinson, Patrick Ewing, Alonzo Mourning at si Dikembe Mutombo Umpolondo Mukamba Janjax Wamutombo. Woo! Nariyan din sina Charles Barkley na dinala ang Phoenix Suns sa 1993 NBA Finals. Siyempre, pati na sina Karl Malone at John Stockton. Meron ding Clyde Drexler, Reggie Miller at Gary Payton. Erpat ni Gary Payton. May mga bagito tulad ni na Grant Hill, Penny Hardaway, Sean Kemp, yung Run TMC ng Warriors, at yung two-way play ni Scottie Pippen at siyempre, yung rebound at hustle king na si Dennis Rodman. Sa entertainment side, nasaksihan natin dito ang ilan sa mga basketball movies gaya ng OG na Space Jam ni Michael Jordan at He Got Game ni Denzel Washington at Ray Allen, kung saan ginampanan ni Ray Allen ang karakter na nagngangalang Jesus Shuttlesworth. Maaaring masabi na nagtapos ang era na ito sa last shot ni MJ noong 1998. Maangas man ang pagiging kampyon ng Spurs at Lakers sa 1999 at 2000, nag-a-adjust ang lahat sa akala nating tuluyang pagre-retiro ni Michael Jordan. Naging tema nga naman kasi sa sumunod na dekada ang paghahanap ng susunod sa yapak ng golden boy na si MJ. Nariyan na si Kobe noong 90s, pero mid-2000s pa masasabing nahinog ang kanyang career. Sa 90s din naglaro si Steve Kerr, isang halimbawa lang ng mga batikang coaches ngayon na saksi sa evolution ng laro at nagamit ang experience sa success ng coaching careers. Naging kontrobersyal dito ang triangle offense ng Bulls. Sa sikip ng sahig, mapapaisip ka talaga ng strategies at mahahasa ang driving skills. Kitams, hindi lang puro bardagulan ang 90s. Dito sumabog ng husto ang basketball. Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia ay siya. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Palero.